Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kol, ipakita natin yung ating fully custom na Suzuki Everyvan 4x4 manual transmission. Ito yung very rare na unit. So check natin mga kol, then tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ating unit. Yung kulay ng ating unit mga kol is beige and black yung roof natin. Fully tinted yung unit natin. Dito stock lang yung ating headlight ng ating minivan. So ito yung headlight ng ating D17V H4 halogen. Ito naman yung ating park light. Then dito yung ating signal light. Then dito naglagay tayo ng customized na fog lamp. Meron tong signal light at saka park light. Then dito sa harap natin naglagay tayo ng solid front bumper. So ito yung request ng ating customer. Then makita natin dito, kinulayan natin yung grills niya na kulay black para may design yung ating minivan. So dito rin naglagay tayo ng Suzuki emblem. Then ito makita natin yung wiper natin, bago na din yung mga blade ng wiper natin. Dito naman mga kol, makita natin naglagay tayo ng 14 inches na mud terrain tire with lift up na 2 inches. Naglagay din tayo ng fender. Then dito naglagay din tayo ng spacer sa ating gulong para maging semi-outer. Fully undercut po yung unit natin. Makita din natin dito, naglagay tayo ng black sa kanyang body. Yan yung request ng ating client. Dito naman mga kol, naglagay tayo ng premium awning from Overland Kings. Then yung brand nito is Adventure Kings from Australia. Then makita din natin dito mga kol, kinulayan natin ng black yung mga poste natin para pag titingnan dito sa malayuan, parang buong salamin yung sa gilid natin. Kung makita natin, manual sliding yung minivan natin. Sa mga D17V, wala po siyang power slide. All is manual sliding. Makita din natin dito yung side mirror natin is auto fold and retractable. Then, kompleto po siya sa mga rain visor. Dito naman sa likuran mga kol, naglagay din tayo ng spacer, 14 inches mud terrain, fender. Tapos, kinulayan natin yung brake drum natin na kulay red para mas visible siya. Naka-fully undercut, lifted din ng 2 inches. Coil spring, yung likuran natin na suspension. Dito naman sa back door natin mga kol, naglagay tayo ng aluminum na ladder. Magaan siya. Tapos naglagay tayo ng gas container with premium lock. Suzuki emblem, wiper. Naglagay din tayo ng logo. Meron siyang third light dito. Dito din naglagay tayo ng step board para sa likuran natin. Tapos naglagay tayo ng plate holder para hindi mabin yung plaka natin. Meron tayong dalawang camera dito. Yung isa is stereo natin. Yung isa naman is dashcam. Ito naman yung T-light natin, original sa D64V at saka D17V. Ito naman yung ating park light at saka brake light, signal light din yung reverse light natin. Ayan. Matibay po yung ating step board. Tapos yung ladder natin is pwede natin akyatan. Sa taas natin mga kol, naglagay tayo ng top load carrier, gutter type. Yan po yung mga nire-recommend natin sa mga carrier. Dapat gutter type para mas magamit natin at saka pwede natin lagyan ng medyo mabibikit na mga karga. Check natin yung loob ng ating minivan. Kung makita natin dito mga kol, naka-brand new matting siya. Tapos makita natin dito, meron tayong third set. Ito yung third set natin, napakaganda. Kasya po yung dalawang tao bawat upuan. Dito, dalawa. Din dito, dalawa. Makita natin, kasya pa din yung isang tao dito sa katabi ko. Then at the same time, pwede natin to gawing storage box. Ayan, meron siyang lagayan dito sa loob. Naka-VIP ceiling. Makita natin yung ceiling natin, VIP concept. Then captain seat siya. Check natin yung upuan natin kung paano natin i-fold. Kung makita natin mga kol, meron tayong lock dito. Then, pwede natin hilain dito. Ganun rin sa kabilang side. Hilain natin dito. Ganyan kalaki yung space ng minivan natin mga kol pag naka-fold yung upuan natin. So try natin higaan kung gaano kalaki yung space talaga. Ito yung interior ng minivan natin. Pwede natin to baklasin yung dalawang upuan dyan. Kung makita natin, ayan po yung upuan natin pag nakahiga tayo. Then ito naman pag nakaupo tayo sa gilid.
So napakalawak. So ito yung the best pang camping na minivan mga kol. Din dito, naka VIP ceiling. Meron din tayong extra minivan dito na nilagay. Ito yung request ng ating client na meron silang extra minivan if ever na medyo mainit, nakabilad sa init yung minivan natin. Mas madali pong makapasok yung lamig dito sa likuran kasi yung aircon natin is harap lang. Sa mga D17V na mga captain seat mga kol, itong part na to is plastic na siya. Then makita natin dito yung jack natin, tie wrench at saka yung riser dito naman sa gilid natin. Balik natin yung upuan natin. Ito yung upuan ng captain seat. Meron siyang headrest dito. Adjustable yung headrest natin kung saan po tayo komportable. Meron din siyang armrest dito sa gilid natin. Makita din natin dito, meron tayong extra lagayan dito. Makita natin sa harap natin, pwede natin ilagay dito yung mga documents natin. Dito rin makita natin naka-brand new yung matting natin. So harap, likod at saka dito sa gitna is naka-brand new yung matting natin. Ito yung interior ng minivan natin mga kol. Makita natin meron siyang headrest. Ito naman yung design na napili ng ating client ng kanyang seat cover. Meron siyang handbrake, lagayan dito. Then yung kagandahan sa mga D17V na variant is meron siyang bottle holder dito. Meron din siyang cup holder dito na part. Meron siyang extra lagayan dyan. Ito naman yung glove box natin. Ito na yung dashboard natin. Yung dashboard natin is back to original yung kulay natin mga kol. Ito yung air vent natin sa aircon. Sa 2, 3, and 4. So, yan yung aircon natin mga kol. Tapos dito yung hazard switch natin. Din dito ito yung makita natin na blower switch sa aircon natin. Ito naman yung sa aircon switch. 5-speed manual transmission ito mga kol. Makita natin brand new na yung matting dyan. Ito naman yung legroom sa ating pasahero. Kung dito upo yung ating pasahero. Ito naman yung makita natin. Meron tayong extra lagayan dyan sa taas. Meron tayong sun visor, left and right. Meron tayong nilagay na dashcam. Yan yung mga request ng ating client. 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Dito naman, ito yung steering wheel natin. Naglagay tayo ng steering wheel cover. Naglagay din tayo ng digital temperature gauge. Ito naman yung ating cluster panel. Makita natin yung handbrake natin. Off natin para makita natin kung ano yung mga dito sa cluster panel. Sa cluster panel natin mga kol, makita natin yung ating check engine, oil, battery, handbrake, power steering indicator, door indicator din yung sa gas indicator. Ito naman yung sa overheat indicator, ABS. Then ito naman yung sa oil indicator kung kailangan na natin i-change oil yung unit natin. Pero kung bagong change oil lang is pwede lang natin yan i-reset. Makita din natin dito mga kol sa right side is yung ating signal light. Right side, ito naman yung park light natin, yung ating headlight, din yung ating high beam. Dito naman sa kabila yung wiper natin sa likuran. Yan, ito yung sa harap. Then meron din siyang adjuster sa high and low sa ating wiper. Makita din natin dito yung ating power window switch. Ito yung auto fold. Then retract sa ating side mirror, left and right. Goods, left and right, up and down. Then sa power window, goods lahat. Dito naman sa ilalim mga kol, makita natin yung ating legroom sa ating driver. Kita natin, ito yung ating accelerator pedal, walang cable. Ito naman yung ating brake pedal, din yung ating clutch pedal. Sa manual, yan yung clutch pedal natin, yan yung legroom natin. Dito naman sa side na to, makita natin yung ating 4x4 switch, indicator sa 4x4. Then ito yung headlight beam adjust. Then ito naman yung sa fog lamp natin. Yan, makita natin, yan yung fog lamp natin. Start natin ulit yung makina natin. Yung mileage natin is 108,492 km yung tinakbo ng ating minivan mula sa Japan. Kung makita natin, yan yung interior natin, napaka ganda. Yan o, napaka VIP ceiling. Check natin yung makina natin. Ito yung opener. Kung makita natin, ito yung makina natin. Yung makina natin is RO6A engine, VVT 12 valve. Naka-timing chain to mga kol.
3-cylinder inline. Makita natin dito yung injector natin, isa, dalawa, tatlo. Dito naman yung ating ignition coil at saka spark plug. Balik natin yung clip. Then ito yung ating camshaft sensor, temperature sensor, dalawang oxygen sensor nandito, BBT solenoid, bleeder. Yan yung bleeder natin. Dito tayo mag-refill ng engine oil. Dito naman makita natin yung ating PCB valve. Yan yung dito na part sa driver side. Makita natin meron din tayong insulator sa ating makina. Dito rin meron siyang insulator para hindi mainit sa puwitan ng ating mga driver at saka passenger. Dito naman sa kabila mga kol, makita natin yung ating gas tank opener. Nandito. Then ito naman yung opener niya. Chassis number dito natin makita. Goods. Ito naman yung throttle body natin mga kol. Throttle body natin is fully electronic. Wala siyang accelerator cable. Then makita natin dito yung ating alternator, aircon compressor, dipstick, engine oil, bagong change oil. Lahat ng minivan natin naka-fully synthetic engine oil, air filter housing, din yung ating main fuse box. Dito naman yung ating hood opener. So hood opener natin, dito natin dudukutin ito. Tapos natin stick dyan. Ilagay natin dito. Makita natin dito yung coolant reservoir natin. Then brake fluid reservoir, din yung ating windshield washer reservoir. Makita natin dyan, naka-pinturado yan lahat ng system natin. Kasama yung baki-baki or secondary gearbox. Yung conversion natin mga kol is baki-baki or secondary gearbox. Yung presyo ng unit natin mga kol is umabot po siya ng 498,000 all-in. Rear unit, D17V, 4x4 manual transmission, naka-captain seat na siya. All in all, kasama yung upgrade, is umabot siya ng 498. Yung basic setup nito ngayon is nasa 360 to 370,000 depende sa kuha. Sa ngayon mga kol, medyo pahirapan yung pagkuha natin sa mga supply ng minivan kasi kadalasan is ginagamit pa sa Japan. Your model ng D17V mga kol is from 2015 hanggang 2024. Ito pa rin yung production nila. Latest na latest talaga yung mga 17. Sa lahat ng minivan, ito rin yung pinaka-tipid sa gas consumption. Yan lang siguro yung ating vlog for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na yung notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kayo. No? Ingat po mga kol and bye-bye. God bless po sa ating lahat.